Itong bangka la abutin mga 150. Pag, kumbaga sa kasama na yung makina, abutin mga 200 siguro. Takbuhin natin yung fishing ground ng 4 na oras siguro dito, baka 2 oras lang. Kasi mabilis ito. Hindi related sa pangingisda ang hanap buhay. Akala nila ganun-ganun lang presyo ng bangka. Talagang sulit ang magiging gastusin ninyo pagka ganito yung bangka na ipapagawa ninyo. Kaya ang total natin mga ka-egops ay, ayan na 204,000. So yun, good morning mga ka-egops. Panibagong araw tayo ngayon at syempre panibagong vlog. Welcome to my YouTube channel, Ka-Egops TV. So sa araw natin, ang ating ipi-future, ang ating i-vlog ay itong bangka na napakaganda. Kung tawagin natin ay sambalangan ang yari. So bibihira lang kayo makakita ng ganitong forma dito sa lugar namin dahil karamihan ay janggas. Ito naman ay sambalangan kung tawagin dito sa lugar namin. At saka baka ito na yung hanap nyong bangka na ganito kalaki na swak sa budget. Kasi nakausap natin si Kuya Randy na siya ang may-ari nito at siya rin ang panday. So bago natin iisa-isahin yung mga kahoy na ginamit dito at saka kung magkano ang budget at kung ilang plywood at kung ang kabuuan niya ay ilan lahat ang magiging total, tapos yung makina na gagamitin dito kung ano ikakabit. So ating iisa-isahin yan dito sa ating vlog. So kung bago pala kayo dito sa ating channel at kung napadaan lang, please naman paki-like and share. At syempre huwag yung kalimutan mag-subscribe. So umpisahan natin mga ka-egops. So dito muna tayo sa sa haba niya. Tingnan nyo yan guys. So ang haba niyan ay 8 ang kasko. So dinugsungan dahil sambalangan nga ang yari ay pumatak sa gis 10 meters ang kasko niyan. Tapos double engine. Yan. Tapos ang parka naman ito ay 24 kalahati sa plywood. Ito. Tapos ang naman, ang haba niya ay mataas, mahaba ang taas ito mga ka-egops. Yan Yan. Yan yan. Tapos ang buka. Ang buka nito ay nasa siguro. Ito may metro dito. Estimated natin. Oops. Ay dito pala sa yun, 42. Yan 42 inches. Kulang 1 metro. Kasi yan 100 meters. Yan. Tapos ang patong yan ay 9. Yan yung pinaka-pandagat. Kasi dyan nagkakaroon ng forma ang sambalangan pagka nilalagyan ng pandagat kasi nakapatong yan. Tapos ito guys, ang parka niya ay 24. Yan kalahati sa plywood. Yan 2 feet. Kasi 4 feet yung plywood. Tapos ang bowl naman niya, kasko kung tawagin, ay 22. So yan. Tapos ang haba nito, hanggang doon sa may hulihan, pumapatak na ng gis. Yan Yan. Tapos si Kuya Randy ang gumawa nito. Kuya Randy, sa estimate mo ito, magkano na nga yung magkano na nga yung halaga nito pagka binuo? Pag sa itong bangka la abutin mga 150. Pag kumbaga sa kasama na yung makina, abutin mga 200 siguro. Yun, 200,000 mga ka-egops. Doon sa mga viewers ko. Nakamura na kung ikumpara nyo doon sa vlog natin sa nung nakaraang vlog natin. Siyempre iba-iba naman ang kategorya ng panday. Saka yung depende sa laki ng bangka. Yun depende daw sa laki ng bangka. At saka ilang ilang plywood? Siyam.
Yung shock mga kaigops ang Siyam, pero hindi pa kasama yung takip dyan na pang ibabaw. yung sa taas. Yung pinaka- Baka kung lahatan na abutin mga 11. o 11 pirasong plywood mga guys. Yan. Tapos ang labor nito Kuya Randy, kung sakasakali sila ay magpapagawa yung mga viewers natin, mga bawa per Kumbaga plywood. nasa ano yan, dahil per plywood ang ano, kung lahatan na yung buong, kumbaga ilulot ang mga 35. Yung mga 35 daw. Kasama kasi iba yung montahe. Oo. Libre yung isang montahe, pagka double engine naman ay yung isa may Yung bayad. isang may bayad. Tapos mga kaigops, yung ito yung pintura at saka yung masilya na yan, another bayad din yan. Kasi ang usapan lang ay kwan yan. Per labor lang. Per labor lang. So sa kabuuan, Kuya Randy, magkano ang abutin ito? Talagang lahat-lahat sa estimated mo lang. Kumbaga, pati ako pang magmamasilya at magpipintura, eh, bali, aarawan na lang, kumbaga, ano mo sa araw, o kung papakyawin ko, 3,000. Yun, 3,000. O di magiging 38. 38,000. Ay, oo. Oo, 35. 35 Tapos, ganyan. So kasi 3,000. mga guys talagang mahal na magpagawa ng bangka. Mhm. Pero ang Mahirap kasi ang trabaho ng maggawa ng Oo, bangka. talaga. So Hindi katulad sa bahay. nasusubaybayan nyo naman yung mga vlog natin nung nakaraan, talagang ini-interview natin yung mga karpentero para alam nyo ang idea. Mm. So yun, kabuuhan basta 2,200 plus. No, kuya no? So, nasa tuwa rin. 200 plus, brand new yan. Ang kabuuhan ng bangka. Depende na lang kung may mga abubot pa. So, kung may mga idadagdag pa kayo. O, tapos para sa kaalaman nyo rin mga kaigops, yung pala yung isang set ito kuya, magkano? Kumbaga isang set na kasko, tarik. Bali, ang kuha namin yan noon, 30. Pero pag kami ang pupunta doon at mangunguha, mga abutin mga 35. O additional kasi Mm. may kailangan tao, tsaka Oo. diesel. Saka yung bangkang sasakyan. O, mababa na yun mga kaigops. Kung i-estimate ninyo dahil siyempre lahat ng galaw, lahat ng Oo. Kailangan ng tao. kailangan tao, may bayad talaga. Oo. At di naman pwedeng hindi at arawan. May pamilya din sila. Oo. So yun, at nagkaroon tayo ng konting impormasyon kay Kuya Randy. Ito yung panday na gumagawa dito sa amin, Barangay Sabang, Sitio Castillo. So nagpapasalamat tayo sa kanya dahil na-future natin itong bangka na ginagawa niya. At saka ito pala ay kanyang sarili. Mm. So tayo'y napadaan lang dahil nga sa nagkaroon tayo ng interest na magpagawa din ng ganito kalaking bangka. So ngayon nag-usap kami ni Kuya Randy na sabi ko, o-order ako sa kanya ng kasko. Tapos i-set up namin by November na kasi amihanin. So kasi ito siya nagkakawil din. Kasama ko ito siya sa Pacific. Pero ang bangka niya na ginagamit, ito ganito lang. So mag-order ako sa kanya ng isang set na at itong lantapin. Tapos utay-utay namin November o di kaya December kasi amihanin. Tapos siguro ang lusong mga February na kuya no. So preparasyon sa bangka na ganito kalaki, kaya talagang dinaanan ko ito. Ay, matagal ko na itong dinadaan-daanan kasi pag pupunta ako dyan sa kapatid ko ay so nagka-interest talaga ako dahil nga sa mga vlog natin na nakalipas ay like ko binabanggit sa inyo na magpapagawa ako ng ganito kalaking bangka. Ito. So ito na yung napupusuan natin, ito na yung nakikita natin na diskarte at saka yung forma talaga. Ayan, no? Kung sa formahan lang ay parang ko na lang pang display na lang, hindi na pang kawilan. Ganda oh. Oh. Yan oh. So ilang taon ko pinag-isipan kasi ito dahil may bangka naman na tayo na dalawa, yung malaki. So baka i-dispose natin yung isa, yung matitira doon na budget, ito ipapagawa natin. Pero kung hindi man mabili yung videohan na yun, makakapagpapagawa pa rin tayo ng ganito kasi ito talaga pangarap ko. So salamat Kuya Randy ano. At iikutan pa natin to para maiisa-isa natin yung yung parts ng loob at saka yung mga abubot pa doon sa hulihan. So ikot muna tayo sa bangka mga kaigops. Ito tayo sa may parting hulihan. So ito na guys, sasampa tayo para maganda ang maganda ang ating pwesto.
So yan, tinan nyo guys. Ito naman pala ang ginamit ito na pintura para magkaroon kayo ng idea. Ay kwan ito, epoxy paint. Bali kwan ito siya yung gilder na may catalyst. O di kaya mayroong ganito rin na kwan na yung wheel coat. Kwan ito ang kulay niya, gray. May dalawang kategory kasi yun, yung red oxide, okay din yun. So ayon sa ating napag-alaman kay Kuya Randy na maganda pala ang ganito kasi kumbaga pag hinibo mo ito pinahid ay iip-ipin niya. May ip-ip na ang plywood. Tapos yung mga butas-butas na papasukan ng pintura. Kasi kwan ito epoxy paint. Ito. Kitaan nyo naman ganda ng tunog. So tapos ang kagandahan nito mga guys ay dalawang dormente. Doon sa kwan sa mga ibinalag natin itong mga nakaraan ay isa lang. Lalo na yung kung matatandaan nyo yung thumbnail ay 150,000. So isa lang ang dormente noon. Tapos ang parka naman noon ay 24 din. So ito ginawa niyan dalawa ang ganda Yan. Tapos ang buka pala ng kasko yan 22. Yung pinaka-bowl niya. Tingnan niyo naman yung hulihan Tsaka pala ito double engine. Yan. So ang sabi ni Kuya Randy ang ilalagay niya dito ay kwan daw, Honda. So ang makina ngayon nagkakahalaga ng 38,000 yung brand new. Honda double engine. So tapos ang pilot house naman depende sa kursunada nyo kung papataasan nyo pa. Para magandang tingnan. Mas poporma pa ito pagka ang pilot house niya ay malaki. Mataas. Kung akong magpapagawa siguro mga 5 feet. Tapos di salamin. Yan. Tapos tingnan nyo. Tsaka ito good for ito. Good for 3 katao. Kasarapan sa 3 tao. At saka ginagarantiya ko ito mabilis. Kasi marami na siyang ginawa dito na bangka na talaga maganda tumakbo. Depende lang sa makina na inyong gagamitin. Siyempre doon talaga nakakuan yun At saka ito mga kaigops. Ito yung kasko niya yan. May dugsong yan. Siguro estimated lang natin ito 8 ang haba. Tapos pumata kasi ito sa 10 dugsong. Yan kasi yung yari ng sambalangan. Yeah. Ikutan natin. Tingnan nyo yung hulihan Ganda Baler. 2026 na ito. Latest. Ganda sa may unahan Tapos ang ganda pa ng lettering Bagay na bagay yan Kuha yan, barilis, to na yan. Yan. Tapos ito yung pinaka breakwater niya. Ito kagandahan dito. Pag bumangga dito yung alon, water break. Pinaka water break niya. So ngayon lang kasi tayo nakapag-vlog ng ganitong bangka kasi karamihan ng ganitong yari ay sa parting norte, Dilasag. Tsaka parting Palanan. Cagayan ganito. Sa Cagayan. Kung makikita nyo doon sa ibang vlog sa Facebook, Cagayan ang yari. Pero ngayon lang nagkaroon ng ganitong forma dito na i-vlog ko kasi pero matagal na si Kuya ang gumagawa ng ganyan. Napadalan talaga tayo dito dahil ang ganda Napaka simpleng bangka lang. Yan. Tapos ito ganito rin yung yari sa unahan Bali doble pala ito. Ito lang kaganda doble Pinaka kuan niya na. Bukod pa yung babahan, mayroon pa siyang pinahabol pa dito. Yan, tapos ang kuan pala ito ang mga ginamit na kahoy ay puwan pala ito ang kasko, almon kung tawagin. So talagang garantisado na yung mga ganitong kahoy. At yan ang ginagawa niya na kuan na kasko. So baka ito na yung hinahanap nyong forma ng bangka. Kakaroon na kayo ng
idea mga kaigops. Yan. Tapos kwan pala ito, nabanggit nga ni Kuya na sa ganong halaga ay 200 plus, sabihin natin 200 plus. So depende kasi sa inyong pagpapagawa kung hindi nyo titipirin. At saka napapansin nyo naman sa ating vlog ng nakaraan ay siyempre iba-ibang kategori ka ng panday. Talaga may expert sa ganitong yari. May expert din sa ganong forma sa janggas. Kanya-kanya silang teknik. So si Kuya Randy, ito talaga yung lagi ko nakikita sa kanya na ginagawa. Itong bangkang ito. Kaya sana sa taon na ito ay makapagpa-umpisa tayo ng ganitong bangka. Para makuha natin yung ating pangarap. Maabot dahil may bangka naman na tayo na malaki. So ito na yung ating kuhanin. Ito natin ipoproduce para panghabol oras. Kasi kumbaga doon sa malaking bangka ay tatakbuhin natin yung fishing ground ng 4 na oras, siguro dito baka 2 oras lang kasi mabilis ito. Kaya napakalaking bagay at saka sa kargahan ay hindi rin magpapahuli kasi mabuka siya. Oh yan oh. Oh, 2 nga ito mga kaigop, so nandiyan pa yung isa oh. Dito muna tayo pupuko sa isa. Yan. Yan. At saka pag gusto nyo palang ganyan yari, may ibinibinta rin si Kuya, negotiable yung kwan, yung presyo, yung ginagamit yung bangka, siyempre second hand na yun. So sa ating mga kapwa ka-fishing naman, talagang pag gusto nating maganda ang ating bangka, ang ating gagamitin, talagang gagastos tayo ng ganong kalaki ang halaga. Kaya sa ibang viewers natin nagsasabi na masyadong mahal. So depende nga sa inyo yan kung talagang ang bangka nyo ay titipirin nyo. At saka siyempre yung hindi related sa pangingisda ang hanap buhay, akala nila ganun-ganun lang presyo ng bangka. Kaya na-interview din natin si Kuya Randy na yun na nga, yung presyo, yung mga kahoy na ginagamit yan talagang quality. So yan. At saka yan pwedeng gawa ng kilya. Ito kasi walang kilya. Kasi karamihan naman na ginagawa na bangka na ganyan walang kilya. Yan. Pero yan ay pwedeng gawaan ng kanyan. Pwedeng lagyan ng kilya sa ilalim. Yan o. O tingnan nyo ito, walang kilya o. Yan talaga ang setup niyan, walang kilya. So yan, pagka ganyan naman kalaki ang ipapagawa nyo tapos ay gusto nyo pagkabitan ng kilya, eh, pwede yan. Depende nga sa sa inyo. So kaya sana makapagpabuo tayo ng ganitong bangka. So yung mga kaigops, sa halagang 200 plus, double engine. So mayroon na kayong ganito kagandang bangka. Brand new lahat. So kaya talagang sulit ang magiging gastusin ninyo pagka ganito yung bangka na ipapagawa ninyo. Kitang-kita nyo naman sa tayuan, sa tindigan. Mga barakong-barako. Yan o. Yan. Talagang mapapakuan ka, mapapawaw ka sa ganda ng bangkang ito. Yan o. Tapos bumagay pa yung kombinasyon ng kanilang pintura. Pero orange pa rin yung baba. Ayan. So kaya yun mga kaigops, sana nabigyan ko kayo ng impormasyon at saka idea sa bangkang ito na ating na-i-vlog. Ay magustuhan nyo, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At siyempre nagpapasalamat tayo kay Kuya Randy. Ayun. Tsaka nandito pa yun, isang bangka pa rin to ginagawa niya oh. Yan, pinipinturahan pa. Makikita na yung ganito. Pero maiksi namin ito Kuya no, maiksi ng konti. Ganda oh, kasarapan na yan. Talagang
Pag sinuwerte yan, ngayong tuna season, sulit ka agad yan. Pagka may-ari ang gumagamit. Talagang ayos. So magpapaalam na tayo mga kaigops. Kay Kuya Randy, maraming salamat Kuya Randy. Sa ibinigay niya at ibinahagi niyang detalye dito sa kanyang bangka. Sarili niya ito. At sana makapagpagawa tayo itong darating na panahon para makagamit tayo ng ganito kagandang bangka. At siyempre pang service sa Pangulong. Salamat na mga kaigops sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta at kay Kuya Randy. Yun. God bless po. So yun, good morning mga kaigops. Time check tayo ngayon, alas 8:44 ng umaga. So gumawa pala tayo ng competition doon sa bangka nating i-vlog. Yung 200,000 presyo ng bangka na brand new. Para doon sa mga viewers na nagtatanong kasi may nag-comment doon sa isa kong vlog na nakalagay doon, sabi niya panuloko daw kasi bangka lang ay milyon na. So syempre ginagala natin yung kanyang opinion kasi kung hindi naman siya related sa ganitong hanap buhay sa pagpapagawa ng bangka o sa pangisda ay siguro wala siyang idea. So kaya God bless sa kanya. Gumawa tayo ng competition mga kaigops. Ito yung ginawa natin competition para malinaw, para sakto talaga. So mag-umpisa tayo sa one seat na kahoy, yung gagawing bangka, kasko, tarik, palo, tumpang, babahan at saka ruda. So 30,000 yun ang sabi nung Panday, si Kuya Randy, pero additional ng 5,000 kasi kukunin pa doon sa kabilang barangay. So kailangan ng tao, bangka, at saka kailangan diesel, 35,000 yun. Ang labor ng Panday kasi per plywood, 11 plywood ay 2,500. So ang total nun ay 27,000. Yan o. Tapos ang plywood naman ay 11 piraso, 11 pieces. Sa 1,000 siguro, depende kasi sa hardware na mabibilhan, may 1,000, may 900, 50, ganoon, may 900, basta 900 plus, kinumpute lang natin sa 10,500. So yan o yan. Tapos pintura, 6 gallon. Nagkakahalaga ang bawat isang galon kasi kung yun yung epoxy paint 1.8. So ang equivalent nun ay ang total na 10,200 mga kaigops. Epoxy 5 galon ay 2.7 dito sa amin. Yung Pioneer 13,500. Yung Paco estimated ko lang ito kasi hindi natin itanong kung ilang kilo. So 6 kilos. Ang isang kilo dito sa amin ay may 1.1, may 1.2, may 1,000 pinakamababa. Depende rin sa hardware na mabibilan. Tapos makina, Honda, 2 piraso. Ang isa ay nagkakahalaga ng 38,000 yung reduction. So dito mismo yung sa outlet ng Honda Motors dito sa bayan sa amin. So ang 2 makina ay nagkakahalaga ng 76,000. Tapos yung ihibosing, pinagsama na natin yung 2 kasi double engine. Ito yung halaga niya, 10,000. Ihibosing na yan. Tapos yung LC naman, tsaka cross joint pinagsama na natin. Yung LC naman ay pinakamababa ay 2.5. So 2, 5,000. Tapos yung cross joint, depende rin sa gamit, 750 ang isa. Kasi na-order ko sa Shopee yun. 1.5, 2. Tapos timon, stainless. Depende sa dahon. Kung medyo malaki, 3,000, 3.5. So nilagay na natin dito ay 2.5. Tulda. Ito. 2 piraso. Kahit isa, basta pinakamababa na yun ay 3,000. Yan, tulda. Masilya, kasi naglagay tayo dito ng sa labor ay plus 3,000. Kasi kung masusubaybayan nyo yung, susuriin nyo yung video natin, yung vlog natin ay plus 3,000 kung siya magmamasilya. Depende lang naman kung kayo ang gagawa, kayo na rin magmamasilya. So nilagay natin 3,000 plus. So ito 27, pali sabihin natin 30,000. Dito masilya 3,000.
Tapos, yung montahe, kasi talaga ang kalakaran dito sa amin ay pagka double engine yung isa libre, yung isa may bayad. So, ang isang montahe doon ay 1,000. So, kaya ang total natin mga ka-egops ay, ayan na 204,000 ang total nung bangka na yon, yung binilag natin na 2,200k. So yun, wala pa dyan yung maisingit ka pala natin yung, kasi pag kayong gagawin yan, hindi kasama yung bowl, yung kasko, ay kukain yan, huhukayan, lilinisan, another bayad yun, may bayad talaga yun, yung talaga kahit noon ganun talaga. Tapos pag masilya may bayad din yun, kaya hindi natin dito na i-plus. So para kasi malinaw, kasi marami nagko-comment doon sa ating vlog nung nakaraan, lalo na doon sa 1 million plus na budget, kasi baka abot din pa ng 1.2 yun. At marami pang gagawin doon, mga storage, ay mahal ang storage pag mga ganong setup na bangka. So para maliwanag na wala tayo niloloko dito, sorry doon sa nagkomenta, maging honest lang tayo kasi binablog lang natin ito para magkaroon ng idea yung mga kapwa nating ka-fishing na may pipilian sila na gusto magpagawa ng bangka na ganong forma, na ganong laki, na ganong kaliit. So at least ito naglagay tayo gumawa tayo ng competition. So malinaw mga ka-egops, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. Humihingi lang po ako ng isang subscribe. At sana po ay lagi kayo sa mabuting kalagayan at tayo kayong dinadalangin. God bless po. Hanggang sa sunod.